Nakakita ka na ba ng halamang ito o ng orchids na ito na kung tawagin ng karamihan ay sanggumay? Isang pangkaraniwang orchids lamang at kadalasang makikitang namumulaklak sa mga hardin, parke at sa ilang mga tahanan sa mga liblib na probinsya o lugar. Ngunit batid mo ba na ang magandang bulaklak ng orchids na ito pala ay napakarami ring gamit at halaga? Maaari mo palang makain at isang mainam na panggamot at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating pag-usapan ang mga nakamamanghang gamit pala at pakinabang ng halamang ito na sanggumay. Dahil baka hindi mo pa ito batid at nalalaman. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga orchids ay karaniwang makikitang inaalagaan ng mga plantito at plantita dahil sa mahalimuyak at makukulay nitong mga bulaklak. Pinakapopular nga ang orchids na banda na siya ngang pinakamahal na orchids dito sa atin sa Pilipinas. Ngunit may isa pa palang klase ng orchids, ang sanggumay, na may magaganda na ngang mga lilang bulaklak ay minsay hindi pa nga natin binibigyan ng pansin. Ang sanggumay o Dendrobium anosmum ay isang kakaibang orchids. Mayroong mga mahabang katawan na puno ng mga dahon, subalit kung ito ay malantana, ay saka naman sisibol ang mga bulaklak nito at mapupuno nga ang mga mahaba nitong katawan o sanga. Ang pangalang sanggumay ay hango nga sa salitang Tagalog na sangsang at umay, na ang ibig sabihin pala ay nakasasawang matinding halimuyak o amoy. Partikular na tumutubo sa Pilipinas at sa iba pang mga tropikal na karatig bansa ang orchids na sanggumay. Nabubuhay ito sa mga malamig na kabundukan, subalit kadalas ay kinukuha at ibinebenta upang alagaan. Subalit ilan pa lamang ang nakaalam na marami rin palang iba pang gamit ang orchids na ito at maaari mo ngang mapakinabangan. Isa nga itong mainam na antifungal, antibacterial agent, anti-inflammatory at pwede pang anti-diabetic. Ang mga bulaklak nga nito ay kadalasang makikitang ginagamit o ginagawang garnish sa mga cake o mga delicacies at pwede mo ring makain. Maaari mo rin itong patuyuin at gawing isang masarap na tsaa. Sa bansang Vietnam nga at China, kadalasan nila itong ginagamit na sangkap sa kanilang mga ginagawang medisina. Ang mga katawan naman ito ay maaaring magamit na pangtapal sa mga sugat at galos sa balat, at gayon din sa pimples, at minsan pa nga ay ginagamit din sa mga pigsa. Kadalasan ding isinasangkap ang sanggumay sa paggawa ng sabon at mga pampaganda. Madalas ring gamit ang mga bulaklak nito sa ilang mga ritual o mga seremonya sa iba't ibang kultura. Pinaniniwalaan ring isang mainam na aphrodisiac o pampagana sa mag-asawa ang tsaa buhat sa bulaklak nito. At gaya ng ilang mga houseplant, pangtaboy rin ito ng mga masamang elemento o mga negatibong enerhiya sa tahanan, at isa lang ang ibig sabihin, mairam din itong pampaswerteng halaman. Kaya naman huwag na huwag mong babaliwalain ang halaman o orchids na sanggumay. Bagaman madalas hindi nga ito pinapansin, subalit ito ay maganda rin naman at kapaki-pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng orchids na ito? Isang klase ng orchids sa Pilipinas. May mga dilaw na bulaklak
Maaaring nakita mo na, ngunit hindi mo batid na isa pala ito sa pinakamahal na sangkap sa buong mundo, at ang bawat bunga nito ay maaaring magkahalaga ng 500 piso bawat isa o higit pa, at maaaring ikayaman mo pa. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka ba sa orchids na ito? O maaaring isa ka na nga rin sa nagmamay-ari nito. Subalit hindi mo alam na isa nga ito sa pinagkakaguluhang orchids at halamang pwede mong pagkakitaan at ikayaman. Kaya naman halika at atin itong pag-usapan. Marami ka na bang koleksyon ng halaman? Marami ka na rin bang alagang mga orchids sa bahay? Pagmasdang mabuti, dahil baka isa na ito sa inyong inaalagaan. Isang klase ng orchids na animoy baging at gumagapang. Ito ang halamang Vanilla flanifolia o vanilla orchids. At opo, ito nga ang pinagkukunan o pinagmumulan ng sikat at paborito nating flavor na vanilla. Native ang halaman o ang orchids na ito sa mga bansang Mexico, Central America, Colombia at Brazil. Subalit sa kasalukuyan ay marami na ring mga bansa ang nagpo-propagate nito upang maging kabuhayan. Gaya din dito sa atin sa Pilipinas. Subalit maaari lamang mabuhay ang orchids na ito o ang vanilla orchids sa mga malamig at mahamog na klima tulad sa mga mataas na kabundukan. At maaaring napuna mo na nga ito kung madalas ka ngang nasa kagubatan. Ang halamang vanilla ay isang evergreen na klase ng halaman. Maaaring mabuhay sa lupa o tumubo sa kahoy lamang, gamit ang kanilang terrestrial roots. May mga dahon itong paublong na patilos sa dulo at may kulay na dark green. Ang mga bulaklak naman ito ay kulay yellow-green at napaka-sensitibo. Ito ay kadalasang bumubukad nga sa umaga at malalanta rin pagsapit ng hapon. At kung sa gubat mo nga ito nakita, ay tiyak na wala itong bunga, na siyang napakamahal. Ito kasi ay nangangailangan ng espesyal na pollinator upang mamunga. Karaniwang binabaliktad ang anther nito patungo sa kanyang stigma upang ito ay mamunga. At dahil nga sa pangalawa ang vanilla sa pinakamahal na sangkap sa buong mundo, na umaabot na nga sa 67 to 70 US dollar ang bawat kilo, kaya maging dito sa atin sa Pilipinas ay may mangilan-ngilan na ring nagtatanim at nagpapabulaklak o nagpo-propagate nito. Kanila ngang itinatanim at pinopollinate ang bawat bulaklak nito, at ang mga matured na nitong mga beans o bunga ay siyang hinaharvest, pinakukuluan, pinatutuyo, at siya ngang pinagmumulan ng sikat at kilala nating masarap at mabangong vanilla flavor. Subalit hindi lamang mahal ang orchids na vanilla, dahil isa rin itong halamang gamot, bago pa nga ito na-diskubreng masarap na sangkap sa pagkain. Pinaniniwalaan ngang isa itong mahusay na aphrodisiac o pampagana sa mag-asawa. Nakatutulong din sa pagkakaroon ng mahimbing na tulog at panlunas sa mayroong masakit na ngipin. Kaya nga kung may tanim ka nito, ay marami itong pwedeng pagkagamitan. At kung mas marami nga ang inyong mga pananim, ay pwede mo pang ibenta at ikayaman. Ikaw, pamilyar ka ba sa orchids na ito? O ang vanilla orchids? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.